Praise the Lord. Hallelujah. Dear Heavenly Father, God, receive your Jesus Christ to the praise prayer, our dearly beloved noble pastor, Evangelist Valdez Rada Almeida. We thank you so much for anointing every part of our service tonight in most awful moving, and our midst for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto thy throne of grace, beseeching you, Lord, to place a new salvation. Ano di humble, sabi no Lord, pray, I cannot do anything by myself, that Lord. O beloved visitor and beloved brethren, open the understanding to the truth. In the name of the Lord Jesus, doubt, I believe, cast out. In the name of the Lord Jesus' name, double-minded cast out in the name of Jesus. Doubt in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Magigmahal, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon Kristo. Praise God, we give the highest praise, honor, thanksgiving to our great God, the Savior, Jesus Christ. Praise God. We give double honor, respect to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Valdez Rada Almeida, in time prophet, our loving God, and beloved children, and all family po ng ating dearly beloved noble pastor. Tayo po ay nagpapaabot po ng dubling paggalang at respeto sa kanilang buong pamilya. We always remembering the present life teaching, beloved Honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Makinmahal di po natin makalimutan ang magiging turo at aral na nagbumula po sa ating beloved Assistant Pastor, beloved Mama Der. Makinmahal ko. At ganoon din po sa aking mga kapwa magagawa, sa ating mga beloved co-preacher, sa lahat po na mga nandirito. Makinmahal, ang ating pong hawakan ngayon sa ating time na ito ay Bible. Huwag pong cellphone para hindi tayo na-outblasting. Handa po natin ang ating mga sarili, makinmahal. Handa po natin ang ating mga pakinig, makinmahal. Hindi masayang ang ating pagsamba, hindi masayang ang ating buong magdamag ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon Kristo. Alam niyo, makinmahal, dito po sa ating tatalakayin, mga mahal ng kapatid, ano ba ang pinaka-importanteng bagay na dapat gawin ng Kristiyano? Ano yung ating pinaka-importante na ating hinihingi? Sa ating panahon, makinmahal, na ang araw po natin ay napakabilis, paigsi na lang. Kahit sa ating punta talakay ngayon, why King Solomon asked God for wisdom. Makinmahal, isang bagay na napakaganda po para sabi niya, makinmahal dito sa ating tatalakayan, bakit humihingi ng karunungan at kaalaman si Haring Solomon? The Solomon asked God for wisdom. Kapag ito ang buhay, makinman ng Kristiyano, lahat, hindi po maging talunan ng mga material na mga bagay. Hindi ka mababalisa sa iyong buhay. Dahil makinmahal, ang unang-unang bagay na lagi inihanda natin yung ating mga sarili sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Sabagkat ito ang naisang Diyos na makapagbibigay po tayo ng kaluwalhatian, makapagbibigay tayo ng kaluguran sa ating pong mahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Makinmahal, ihanda po natin ang ating mga Biblia po sa ating mga beloved co-preacher. Sa magandang umaga din po sa ating mga webcast viewers. Makinmahal, sabi po rito sa unang talata, sa ating paksa na ating pag-aaralan, makinmahal mga kapatid, sa 2 Chronicles chapter 1, verse 7 up to 12. Makinmahal, na dyan po naka-plus yung ating pong topic, makinmahal, na ating pong lubos na bigyan na importansya ito, yung White King Solomon asks for God's wisdom. Makinmahal. Umpisan po tayo. 2 Chronicles chapter 1, verse 7, Old Testament po ito, up to 12. Double time po sa ating Bible reader. Ano po? Para hindi po tayo mabasuras. 2 Chronicles chapter 1, verses 7 up to 12. That night did God appear unto Solomon and said unto him, Ask what I shall give thee. And Solomon said unto God, Thou hast showed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead. Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established.
For thou hast made me a king over a people like the dust of the earth in multitude. Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people. For who can judge this, thy people, that is so great? And God said to Solomon, Because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life, but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, Amen. over whom I have made thee king. Verse 12, Wisdom and knowledge is granted unto thee. I will give thee riches and wealth and honor, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like. Dito po sa aklat ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang talatang 12. Nang gabing yaon, ay napakita ang Diyos kay Solomon at nagsabi sa kanya, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Solomon sa Diyos, ikaw ay nagpakita ng malaking kagandahang loob kay David, na aking ama. At ginawa mo akong hari na kahalili niya. Ngayon, O Panginoong Diyos, itatag mo ang iyong pangako kay David, na aking ama, sapagkat ginawan mo akong hari sa kanya gaya ng alabok ng lupa sa karamihan. Bigyan mo ko ngayon na karunungan at kaalaman upang ako'y makapaglabas pumasok sa harap ng bayang ito, sapagkat sinong makahahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki? At sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ang sumayong puso at hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari, o karangalan, o buhay man, nang nangapupuot sa iyo, o humingi ka kaya ng mahabang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang iyong sarili, upang iyong mahatulan ang aking bayan na aking pagagawan sa iyo, o hari. Sa 12, karunungan at kaalaman ay naibigay sa iyo, at bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan na walang hari na una sa iyo na magkakaroon ng ganyan, o sino man magkakaroon ng gayon pagkamatay mo. Mangin mahal ko, lahat po tayo magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Mangin mahal, wake up, listen. Sa ating mangin mahal paksang araling ito, isang bagay ang sinasabi rito, binigyan ng mahal na Panginoon si Haring Solomon ng isang pusong may karunungan. Ang panahon ng paghahari po ni Solomon sa panahong iyon, sa Old Testament, ang pinakamasagana at pinakamapayapang yugto na kasaysayan ng sinaunang Israel. Yun po pala, mangin mahal, nasa isang namumuno, naging masagana sa panahon, mangin mahal, dahil ang puso ni Solomon, mangin mahal, ang kanyang hiningi, hindi para sa kanyang sarili lang. Ang sabi po ng Bible, mangin mahal, hiningi niya sa mahal ng Panginoon yung pusong may karunungan at sa kanyang pangunguna at paghahari sa sinaunang Israel, mangin mahal, pinakamapayapang yugto. Ang bayang, ang bansang yon, mangin mahal, at pinakang mayaman. Kaya mayroon pong sabi roon, mangin mahal, may katungkulan siya, may kayamanan. Ang sabi roon, ang mga bansa ay nagdadala sa kanya na mga ginto pilak na walang higit na naging mas mayaman kaysa kanya. Kita natin, mangin mahal, dahil kapag hiningi mo sa mahal ng Panginoon, desire ng puso mo para sa gawain niya, mangin mahal, yung hindi mo inihingi na para sa iyo, ito'y darating sa iyo. Dahil nangyari po ito kay Solomon, mangin mahal, na siya po ang pinakang mayaman pa sa bawat bansa
ang mga bansa ay nagdadala po sa kanya na mga ginto at pilak nang walang nakakahigit na kayamanan. Grabe ha? Yung iba-ibang bansa, mahal ko, na kanyang lugar na yung kagaya ng Siba, Arabia, mahal, maging reyna ng Siba, mahal, umanga sa kanyang karunungan. Kapag tinawag na reyna, mahal, ito po'y pinakang taong kilala sa isang bansang yon. Si Solomon, mahal, makikita po natin, mahal, yung kanyang karunungan. Hindi po karunungan, mahal, na pinag-aralan. Kundi yan po, hiningi niya, hiningi niya yung karunungan na yan sa ating mahal na Panginoon Kristo. At maging ang mga sa panahong yun, mahal, idinudulog sa kanya yung matinding alitan. Yung hindi pagkakaunawaan para magkaroon, mahal, alitan ng bawat bansa. Gagaya po nung dalawang babae na pinag-agawan yung isang anak na magkakaroon sana sila ng kaguluhan. Subalit dahil binigyan sila ng karunungan o bilang pangunguna, mahal ni Solomon, mahal idinulog, mahal upang hindi magkaroon ng alitan. Ang panahong yun, mahal, nalutas sa pamamagitan po ni Solomon. Kaya yung karunungan po niya, pinakamapayapang bansa, mahal sa panahon sa sinaunang Israel, sa kanyang panguna. Bakit? Sapagkat unang-una, mahal ko, na ang kanyang hiningi sa verse 8, mga minamahal, ang sabi niya, and Solomon is said unto God, Thou hast thou shown great mercy unto David my father, and hast made me reign in his stead. Mga mahal, napakaganda po ng isang bagay na kanyang sinabi sa verse 8, na si Solomon, sinasabi ni Solomon sa Diyos, ikaw ay nagpakita ng malaking kagandahang loob kay David na ang aking ama at ginawa mo akong hari na kahalili niya. So ibig sabihin, mga mahal, ang kanyang ama, mga mahal na si David, mga mahal, sinubaybayan. At sa kanyang pamumuno, mga mahal, ano po ang sikreto ni David, mga mahal? Unang-una ang kanyang ama, 7 times a day, na siya po ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan po ng pagpupuri at panalangin sa ating mahal na Panginoon Kristo. Kaya't ang sabi, mga mahal ni Solomon, hindi ang naglagay sa akin ang tao. Iba din si Amen. Kung paano mo tinalaga yung aking ama at binigyan mo siya ng karunungan at katapangan, ganon din, ibinigay mo sa akin, ibinagkatiwala mo sa aking ama, ay gawin mo at ginawa mo akong kahalili bilang hari. So, ibig sabihin nito, mga mahal ko, mga kapatid, ibibigay, mga mahal ng ating mahal ng Panginoon, yung desire ng puso ng bawat Kristiyano. Mga kapatid, sabi, Now the Lord God, let thy promise unto David my father be established, for thou hast made the makeover of people like a dust of the earth and multitude. Mga mahal, kaya sinagot ng mahal na Panginoon, sabi, ngayon, o Panginoon, nasabi niya dito, mga mahal, itatag mo ang aking pangako. Kung paano mo ginawa sa aking amay, gayon din, ibigay mo sa akin. Kaya sabi ng verse 10, Give me now wisdom and knowledge that may go out and come and before his people. For we can the judge is thy people, that is so great. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal ng ating mahal na Panginoon. Natupad at nangyari. Dahil ang hiningi po ni Solomon, mga mahal, hindi kayamanan. Hindi niya hiningi, mga mahal, yung karanyaan. Dahil marami sa atin, mga mahal, nagdilingkod sa Diyos. Ang hunang hinihingi, mga mahal, yung kayamanan. Si Solomon, hindi yun ang kanyang hinihingi. Kundi ang sabi, Panginoon, bigyan mo ako na maging matatag ako. Bigyan mo ako ng karunungan upang pangunahan ko ang bansa na aking kalalagyan. Makapaglabas-pasok ako at makatulong ako sa mga tao. Praise God. Alam nyo, mga mahal, sa buhay natin, ang tao, mga mahal, ay mangmang tayo eh. Kahit anong karunungan mo sa mundo, ito mangmang ka sa harap ng Diyos. Pero si Solomon, naging matalino siya. Dahil mga mahal, kung paano niya, yung pattern niya, ang kanyang magulang, ang kanyang ama. At ito po ay nangyari at naganap sa kanyang buhay, ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon
yung desire ng kanyang puso. At tayo, ikaw na nadya sa ating mga kinalalagay, sa ating mga upuan, mga mahal. Yung paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, hinahanap ng Diyos na maging masaya tayo. Hinahanap ng Diyos na tayo ay maging mahal masipag sa banal na gawain ng ating pinakamamahal, ng ating mahal na Panginoon. Hinihingi natin sa Diyos na maging matatag tayo at higit sa lahat na magamit tayo sa kanyang banal na gawain. Everybody say amen. Ang ating mga sarili minsan, napagod na po tayo halos lahat sa pagtatrabaho natin. Sa gawain ng malapay, wala na po tayong lakas. Di ba? Sa umaga, dahil ikaw ayaw mong malate na pumasok sa trabaho, magpapakaaga ka. Dahil ayaw mo malate, ayaw mo masabihan ka ng iyong supervisor. Ayaw mo masabihin na late ka. Aagahan mo. Di ba? Mahal, para maging present ka. Ginagawa natin yan, mahal, sa ating mga personal na pangangailangan. Pero sa gawain ng Diyos, mahal, ito ang nais ng ating mahal na Panginoon kung paano natin pinapahalagahan ang ating buhay sa mundong ito. Higit sa lahat, yung ating spiritual duties, yung ating ginagampanan sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Gagaya po ni Solomon, mangiman yan ang kanyang hiningi sa Diyos. Kaya ang sabi ng verse 11, and God said, Solomon, because this was in thine heart, and thou hast not asked righteous, on honor the life of thine enemies, this the hearts that has long life. Napakaganda po, manginmahal, sabi doon, but hast asked the wisdom and knowledge for thyself, and thou mayest judge the people over whom I have met the king. Hindi mo hiningi ang kayamanan. Ang sabi po ng verse 11, hindi ka humihingi ng kayamanan, Solomon. Ang sabi doon, ng anumang pag-aari at karangalan. Sabi doon, oo, at ang buhay man, o napupuot sa iyo, humihingi ka kaya ng mahabang buhay, ay hindi humihingi ka ng karuruan at kaalaman sa ganang sa inyong sarili. Ang sabi ng verse 11, upang inyong hatulan ang aking bayan, aking ginagawa sa iyo na hari. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon Kristo. Isang bagay, mahal, the wisdom and knowledge is granted. Sabi ron, is granted unto thee, I will give the righteous and will the honor. Sword is one in the king, half in the half that been before, the neither shall there any after I have the like. Mahal, makabatid. Kayamanan, sabi ron, at pag-aari, karangalan ay walang hari. Nauna sa iyo, sabi ng mahal na Panginoon, wala mong kagaya, Solomon, na naging hari. Ha? Dahil lahat na nanunungkulan, mahal, ang sabi ron, ang kanyang hinihingi muna yung kayamanan, yung karangalan, pero si Solomon, ang hinihingi niya, yung wisdom, knowledge, karunungan na nagmumula sa mahal na Diyos, upang mahal siya ay gamitin ng ating manapang. Kaya sabi ron sa history, naging mapayapa ang lugar na kanyang pinamumunuan, mahal makabatid. At kung sa atin man, sa ating panahon, kaya binibigay ng ating manapang ni Kristo sa atin, at ating nararamdaman sa ating kapanahunan ngayon, sa ating kinalalagyan, dito pa lang, mahal, marami tayong pagkukulang sa Diyos, sa mahal na Panginoon, pero kailanman hindi niya tayo pinagkakaitan na hindi tayo pagpalain ng mahal na Panginoon. Di ba? Ang lahat ng mga bagay ng ating hinihingi sa ating dakilang Diyos, nakakamtan natin at atin po ibinibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon in this time. Amen? O minsan mag-antay tayo. Manginman ang hingin natin, manginman, higit sa lahat, tayo gamitin ng ating dakilang Diyos, gamitin ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Ipakita natin sa mahal na Panginoon na lagi tayong nananabik sa kanyang pananambahan. Lagi tayong nananabik sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Huwag nawa, sabi ng Bible, let the word of Christ dwell in you richly and all wisdom.
Manahan nawa daw sa inyong sagana ang salita ni Kristo. Manahan sa inyong puso. Hindi yung manahan yung mga material na bagay sa inyong puso. Manginmahal mga kapatid, na minsan, manginmahal nawawala na, manginmahal yung ating first love, yung ating pag-ibig sa ating pinakamamahal ng ating dakilang Diyos na buhay. Tayo manginmahal, kaya tayo narito at nagsisikap tayo manginmahal. Dahil alam natin anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon, manginmahal upang kunin niya ang kanyang mga hinirang, ang lahat ng mga Kristiyano na nagsasacrifice at nagtitiis sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, manginmahal na buhay. Ano po ang sabi, manginmahal, na manahan sa inyong puso sagana. Hindi kulang sagana ang salita ng ating mahal na Panginoon Kristo. Manginmahal mga kapatid, hindi manginmahal yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon Kristo. Wala tayo manginmahal kagana-gana. Hindi tayo manginmahal hindi natin maunawa ng mga testimony ang Word of God. Hindi natin madama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Si David, manginmahal bilang ama ni Solomon, 7 times a day na kanyang ginagawa yung panalangin. Siya naging king, siya naging hari. Ganon din si Solomon, ang kanyang manginmahal. Ang sabi niya, Panginoon, hindi anak talaga ang aking ama, kundi ikaw ang nagbigay sa amin ng karunungan, mahal ng Panginoon. Tulungan mo kami, ang sabi niya, na ako'y gamitin mo para sa lahat, sabi ng mga tao na sila ay magkaroon din ng kapayapaan at magkaroon din sila ng kaligtasan. Everybody say Amen. Colossians chapter 3 verse 16, mga kapatid. Atin pong i-open ito sa ating Bible. Colossians chapter 3 verse 16. Colossians chapter 3 verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 16, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan na magpaalalahanan sa isa't isa, sa pamagitan ng mga salmo at ang mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Everybody say Amen. Magsiawit daw kayo na may biyaya sa inyong puso with grace in your heart to the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Let the word of Christ dwell in you richly and wisdom, teaching and monish one another in sounds, sabi ng banal na kasulatan. Ang salita na daw ni Kristo ay manahan sa ating buo karunungan at kayo ay magtuturuan, magpalalahanan sa isa't isa. Ano ba yung ating ginagawa? In the Word of God, mga mahal, dito tayo itutuwid, dito tayo ituturo ng ating mahal na Panginoon, yung ating naliligaw na landas. Sabi ng banal na kasulatan, ang bawat isa daw sa atin ay mag-aralan sa isa't isa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Kung ang tao ngayon may nagpapakadalubhasa, ang mga tao ngayon nag-aaral, makimal nagsusunog ng kilay, para lamang sila makimal magkaroon ng magandang kinabukasan, magkaroon sila ng talino, makinmahal. Talagang kanilang ginagawa yung mga bagay na yan. Pero tayo, bakit tayo nag-aaral hanggang ngayon? Matatagal na tayo sa Panginoon, pero narito pa rin tayo na nakikinig tayo ng Word of God. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ang kanyang sinasabi, magpalalahanan kayo mga kapatid sa isa't isa, ang bawat isa sa inyo sa pamamagitan ng mga salmo. Kasama po yung pagpupuri sa ating malapay sa pagsamba. Kasama po yung patotoo. Kasama higit sa lahat ang salita ng Diyos. Sabi rito, mag-aaralan tayo sa isa't isa. Hindi yung kapag nag-aaral na tayo ng banal na salita ng mahal na Panginoon, hindi na ninyo pinapakinggan. Hindi po yung kapag pagdating sa Word of God, pagdating sa papuri, mga mahal, tinutulugan na natin. Nababaliwala na natin, mga mahal, ang salita ng mahal na Panginoon Kristo. Dahil iniisip natin,
Mangin mahal, wala tayong matanggap, hindi mo ba alam? Yung buhay natin, yung lakas nyo, galing sa mahal ng Panginoon. At yan, mangin mahal, kung hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos, kapag wala ka ng lakas, makakapagtrabaho ka pa ba? Amen? Kapag wala ka ng lakas, makakapaglakbay ka pa ba? Makakalabas ka pa ba? Hindi na. So ano po ang pinaka-importante sa buhay ng isang tao, sa mga, lalo na sa ating mananampalataya? Mangin mahal, ang ating pinaka-importante ngayon, yung ating paghahanda sa ating panahon, wisdom, knowledge, and understanding. Ibigay natin, mangin mahal ng Diyos sa atin, at pagyamanin natin sa ating puso. Amen? Sabi ng Banal na Sulatan, manahan nawa sagana sa inyong puso ang salita ni Kristo na inyong pinakikinggan. Sabi po ng Colossians chapter 1 verse 27, sa kanila ay minamagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan. Ano ba yung tanging kayamanan? Sa iyong sarili, mangin mahal, mga kapatid. Bakit yung iba hindi makapagpatuloy na maglingkod na Diyos? Dahil sa kabalisahan sa buhay. Di ba? Hindi makapagpatuloy, balisa. Bakit iba hindi nagpatuloy mag-worker? Dahil nababalisa sa buhay. Iniisip yung kinabukasan. Iniisip yung kakulangan. Iniisip yung kawalan. Si Solomon hindi sumambit sa kanyang labi. Maging mahal-mahal ng Panginoon, paano ako kung ako'y mag-full time sa iyo? Paano ako kung tumutok ako sa iyo? Paano yung buhay ko? Kundi ang kanyang sinabi, mahal na Panginoon, narito ako. Kung paano mo pinagyaman. Kung paano mo pinagyaman ang aking ama na ginamit mo na maging hari upang makapagligtas. Ganon din ang ibigay mo sa akin. Hindi niya sinabi, bigyan ng kayamanan. Manginman, kapag ikaw ay ginagamit ng mahal ng Panginoon, manginman mga kapatid, first love, in priority mo, manginmahal sa ating, kahit outsider tayo, kahit sino tayo, priority natin lagi ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Sabi ng Biblia, manginmahal, ang unahin mo ang kanyang kaharian at lahat ng bagay na kulang sa iyo, pawang idaragdag sa iyo. Pero kapag kinulangan mo yung spiritual duties mo, kapag kinulangan mo yung spiritual na ginagawa mo sa gawain ng manapay ni Kristo, balisang-balisa ka sa buhay. Para ka lang nagsisilid, manginmahal sa isang sisidlan na walang sisidlan at ito'y napupunta lang sa wala. Manginmahal. Yun ang sinasabi dito ng ating manapay ni Kristo. Colossians chapter 1 verse 27. Kindly po. From the book of Colossians, chapter 1, verse 27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Hallelujah. Sa mga taga-Kolosas ng Kabanatay 1, ang talatay 27. Nasa kanila ay minagaling ng Diyos. Amen. Na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. Na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Amen. Everybody say amen. Mangiman ang mga hintil, hinahanap lang po niya yung kanilang sarili. Ha? Ang mga hintil, hinahanap na nila mapunan yung kanilang sarili. Ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi nila priority. Hindi binibigyan, mangiman 100% na pagtalima at pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya sabi, napakaliwanag po, manginmahal mga kapatid, to whom God's word that make know what is the riches of glory of His the mystery among the Gentiles, which is the Christ in you, the hope of glory. Napakaliwanag po. Kanino daw yung kaluwalhatian? Si Kristo nasa inyo, ang pag-asa ninyo sa kaluwalhatian, siya lang. Manginman, walang iba. Kapag iniwan mo ito, maraming ganyan. Manginman na walang tiwala sa mahal ng Panginoon, naglilingkod sa Diyos. Pero walang tiwala, manginmahal. Kapag nagigipit, manginmahal, hallelujah, kahit makalabag sila sa kalooban ng Diyos, gagawin nila yan.
nawawala yung ating pananampalataya. Gaya po ni Solomon, mahal tayo. Gawain po natin yung mga bagay na magandang isang good example sa kanya, mahal ginagawa sa ating mahal na Panginoon Kristo. Hindi man natin maabot yung yaman niya, pero hindi yun yung after natin. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, ang lahat na sa Kanya'y nagpapatuloy, hindi niya gugutumin, mga mahal. Hindi niya pababayaan, mga mahal, na ang mga sumusunod na mga Kristiyano na mawasak yung buhay. Hindi. Everybody say amen. Di ba ginamit ka ng mahal pa yung termino Mga mahal, yung mga ibon nga sa impapawid, hindi nagsisigapas, hindi nagsisipag-ani, kumakain sila. May makita ka bang ibon na pulubi? Wala. Di ba? Wala silang trabaho, pero sila'y kumakain, lumilipad na malalakas. Lahat ng Kristiyano, mahal, kung tayo ay nagtitiwala sa mahal na Panginoon, tandaan po natin, unang-una, priority natin sa iglesia, gamitin ka ng mahal na Panginoon. Mahal, kung ginagamit ka mga awit, higitan mo, ipagpatuloy mo. Ginagamit ka worker, ipagpatuloy mo yan. Ginagamit ka musician, ipagpatuloy mo yan. Kung anong tungkulin mo sa Diyos, gawin mo yan, mahal. Dahil sabi ng Biblia, ang lahat ng inyong pangangailangan, nakikita yan ng ating mahal na Panginoon. Dahil gumagampang ka sa tungkulin ng Diyos. Daig mo pa. Nagtrabaho ka sa ibang bansa, yan ang totoo. Yung tao, mahal, gabit araw, gumagawa. Pero ang sabi ng Biblia, mahal, maliwanag. Kapag nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo ang pananampalataya, mahal, magtitiwala ka sa mahal na Panginoon Kristo. Ang lahat ng mga bagay na parang sa tao ay imposible, gagawin ng Diyos, walang imposible. Darating at darating sa iyo ang blessing ng ating pinakamamahal, ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mahal, alam niyo yung pagpalakpak. Hindi niyo pinapalakpakan yung nagsasalita. Alam niyo kapag pumapalakpak kayo sa amin, no. Hindi na kailangan kayo sabihin namin pumalakpak po kayo. Madalang ako magsabi sa inyo kayo pumalakpak. Kaya kayo pumapalakpak dahil pinupuri nyo ang Diyos. Amen. Ang damot nyong mag-praise the Lord. Pero ang bilis nyong magsalita ng kung ano-ano sa iba. Ang damot nyong magtaas ng kamay. Di ba? Ang bagal niya, napakalambutin natin magtaas ng kamay. Pero sa pagtatrabaho, nakikita ka, napakabilis mo. Hindi man natin alam na out-blessing tayo. Doon pa lang nakikita ng Diyos, mahal, yung kawalan natin minsan ng ating pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Kaya't ang nais ng Diyos, mahal, sa lahat ng oras at panahon, yung lakas nating taglay, samantalahin po nating ipagkaloob sa mahal na Panginoon. Ang panahon nating ito, mga mahal, ay panahon na. Panahon ng paghahanda ng mga mananampalataya. Kaya sabi, ang lingkod, ang matuwid na lingkod ng Diyos ay nabubuhay sa pamamagitan niya ng kinatawag ng panampalataya. Hebreo 10:38, mga mahal. Sabi po ng Bansulatan, Hebrews chapter 10, verse 28. Kaya po. Hebrews chapter 10, verse 38. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, talatang 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Everybody say amen. Maliwanag po. Now, the just shall live by faith. But if any man drew back, my soul shall have no pleasure in him. Kung unawain po natin, ang sabi, ang aking lingkod na matuwid,
Sino tinutukoy na lingkod? Tayo. Tayo pong mga mananampalataya ay nabubuhay sa pananampalataya. So ngayon po, mga iman, ito po yung sinasabi ng ating dearly beloved noble pastor noon pa man, nung isilang yung ating iglesia, at hanggang ngayon, ito po yung lagi niyang binabanggit sa banal na pulpito. Sinasabi roon, mga mahal, ang matuwid, ang sabi, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung siya'y umurong, ay hindi ko nakalulugdan ang aking kaluluwa. Okay? Sabihin, umatras ka ba? Umurong ka. Ito, malikod ka dahil sa kahirapan. Praise God. Mga mahal, kasi nga, ni-speak natin, mga mahal, na kapag tayo ay naglingkod sa mga Panginoon, puro blessing na. Hindi rin po. Dahil talagang darating din sa atin yung tinatawag na trials. Doon susubukin naman ng Panginoon yung faith, yung pananampalataya natin. Mangimal, nakita natin, bago po tayo, mangimal sa ating iglesia, bago tayo magkaroon, manginmahal ng malaking pagpapalang sambahang ito, manginmahal, dumaan tayo sa napakahirap. Ilang mga kapatiran, walang-wala, totally, manginmahal. Pero dahil, totoo ang sinabi ng Word of God, ang sino mang tumatalima at nagtatapat ay pagpapalain ang mga kapatid, ang mga kapatiran. Ito'y naganap. Iba they say, praise the Lord, naganap sa ating kapanahunan. Kaya sa buhay, manginmahal na mga mananampalataya, ang sabi, ang ganap ay nabubuhay sa panampalataya. Kung ikay nag-alilangan, hindi ka pa, manginmahal, isang tunay na ganap sa harap ng mahal ng Panginoon. Amen. Iba they say, praise the Lord. Yung iba, nagtatrabaho, gusto mag-worker. Yung iba, worker, gusto magtrabaho. Kasi nga, puro material na bagay na sa isip nyo. Yung kinabukasan, sabi naman ba, huwag nyong isipin yung bukas. Huwag kayo mabalisa sa araw ng bukas. Amen? Ang dami na yung mga kapatiran, mahal na magaganda trabaho. Gusto magpagamit, pagod na po ako, gusto ko na mag-worker na lang, maghayo na lang kami, doon na lang, mag-full-time na lang kami, tumulong kami sa gawain. Yung iba, mag-worker, magtrabaho, dahil iniisip puro material na mga bagay. Minsan nakapasok yung mga karnal. Kaya mga in the Word of God, naging empty tayo sa spiritual way. Tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo yung sarili mo, tulog ka. Wala kang gana. Natrabaho ka, ganado ka. Pagdating sa spiritual, tulog ka. Pagdating sa Word of God, wala kang gana. Paano buksan ng Diyos ang pagpapala sa langit? Ay siya ang pinagmumulan ng pagpapala. Ay kung takpan ng Diyos yung pinagtatrabahuhan mo, ano mangyayari mo? Ha? Wala kang magagawa eh. Pero kung ang Diyos inuna mo, kahit sino magsaradong tao, kayang buksan ng Diyos. Pagpapala para sa iyo. Just shall be by faith. Noon pa man, tayo tinuro na ang ganap ay nabubuhay sa panampalataya. Kapag sinabi mo naman, hindi ka ganap, nasasaktan tayo, na-open tayo. Pero yun naman ang totoo, di ba? Hindi tayo, makimahal, naging tapat sa alituntunin. Hindi tayo naging tapat sa mahal na Jesucristo. Ibang mga Kristiyano tatagal na sa iglesia, titigas pa rin ang ulo. Gusto, laging ipangaral, dapat tayo na magturo. Kaya sabi ng mga sulatan, yung mga bagay na sinasabi ng mahal ng Panginoon, kung umurong ang aking lingkod na matuwid, ay hindi ko na siya kalulugdan. Hindi ba? Iba they say, praise the Lord. Sa paglilingkod natin sa mahal na Jesucristo, yung ating pa rin sarili ang gusto nating masunod. Hindi pa rin mahal ng Panginoon. Ayaw ng Diyos niyan. Ang gusto naman ng Panginoon, gayahan natin sa Solomon, mahal ng Panginoon, narito ako. Kung paano mo ginawang hari ang aking ama, ganon din ako.
Pero hindi niya sinabi, manapay nung payamanin mo na ako. Bigyan mo ako ng bahay lupa, bigyan mo ako ng ganito mga sasakyan, bigyan mo ako kayamanan. Hindi yun ang hiningi ni Solomon. Ang kanyang hiningi, wisdom, knowledge. Manapay, bigyan mo ako karunungan upang ako ay maging matatag. Upang ikay aking mapasalamatan araw at gabi. Upang ikay aking mapapurihan, malawalatian. Ay tayo, naghahabol tayo. Sobrang pagod, grabe ng pagod ng ating physical na katawan, mga kapatid. Maigsi lang ang buhay natin. Everybody say amen. Ang ipanalangin natin, kukunin na tayo ng Diyos na buhay. Amen. Kaya ngayon pa lang, mga mahal, gawin po natin ang mabuti. Sabi nga po, mga mahal, sa aking sarili nanuwalubos ako tungkol sa inyo, mga kapatid, sabi niya. Sabi ni Paul sa 15:40 ng Romans. In myself also, I'm persuaded for you, my brethren, that ye also. Sa buhay natin, mga mahal, mga puspos tayo ng kabutihan, ang bawat isa, kaalaman, paghandaan na natin ang mga panahon, taraw. Mga Kristiyano iba. Talo pa kayo ng mga baguhan. Kayo mga mature, talo pa kayo ng mga baguhan. Kapag nakapangingin ng Word of God, huwag mag-absent, tayo talaga uma-absent. Kayo linggo, uma-absent, doon lang kayo sa inyong bahay. Kala nyo matuwa ang malapay no, hindi. Hindi natin pwedeng bigyan ng katuwiran ng Diyos kapag nag-rapture. Malang Panginoon, hindi pa po ako ready. Bumalik ka uli. Hindi pa po ako handa eh. Wala nang second coming. They go into perfection. Ngayon pa lang, ginagawa na tayong karapat-dapat matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Alam ko, mga mahal, binuksan na naman ng Panginoon ang ating isipan sa Word of God. Kahit di na namin kayo turuan, pangaralan, alam na ninyo yung makalulugod, makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Di ba? Kaya namin minsan, mga mahal, na ipalaala sa atin. Dahil may mga Kristiyano na sinasadya na. Nakatatakot naman kung sinasadya mo na isang bagay na alam mong hindi na nakapagbibigay lugod sa malang Panginoon, ikaw na mismo matakot niyan. Dahil sabi ng banal sulatan, mga mahal, ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kaniyang sarili. Nag-iisip siya, natama niya sa kanyang sarili, sa kanyang ginagawa. Sa kanya. Pero sa paningin ng Diyos, hindi. Dito po sa dalawang talata, ay mababasa natin. Roma 15:14 at Proverbs chapter 12, verse 15. Kaili po. Romans chapter 15, verse 14. And I myself also am persuaded of you, my brethren, that you also are full of goodness, filled with knowledge, able also to admonish one another. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 14. At ako naman, sa aking sarili, ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na anupat makapagpapaalaala naman kayo sa isa't isa. Amen. Everybody say, praise the Lord. O marahil mga kapatid, may kapatiran tayo. Hindi lang kami. Mga kapatiran ninyo, kapatid, hindi ka na po di ba? Yun bilang pagmamahal sa iyo. Praise God. Dahil nasa Bible po, sa ating binasa, mga mahal. Persuaded of you, brethren, that ye also are full of goodness. And the goodness that filled with all the knowledge, able also admonishing one another. Magpaalala ng daw sa isa't isa ng kaalaman. Ang bawat isa sa inyo, sabi roon, mga mahal, na lubos, mga kapatid ko, na kayo naman ay mga puspos ng ng kabutihan. Mga mahal, sabi ng ating beloved praise in the Lord, ng ating mga pasto, hindi baling sabihin nila,
higit yung ating paglilingkod sa Diyos, higit ng ating ginagawa, bagsak natin, langit pa rin. Makahigit sa langit, bagsak natin, langit pa rin. Walang lugi ang magpakapagod sa gawain ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Magpakapuyat, magpagal sa gawain ng Diyos. Walang lugi, mahal mga kapatid. For the way of Paul is right in his own eye, but the hearkening unto the counsel is wise. Sabi roon, mahal. Ang lakad daw ng mangmang ay matuwid sa kaniyang sarili. Yan. Mahal, ayaw, sabi roon, ang mga mata, ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Mahal, ibig sabihin, yung Kristiyano po na tumatalima sa salita ng Panginoon, sa mga advice ng mga preacher para sa ikabubuti niya, ang sabi roon, mahal, siya daw po ay yung pantas ang kaniyang payo, mahal. Ibig sabihin yung kanyang puso. Ngunit yung lakad daw ng mangmang ay nagmamatuwid siya sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili, tama. Amen, pero mali sa harap ng ating malapang, hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating malapang ni Jesucristo. Then ang sabi ng Biblia, without counsel purposes are the disappointed, but in the multitude of counselor, they are established. Ang sabi ron, mahal, kung kung saan walang payo, magulo ang panukala. Di ba? Mahal. Ngunit sa karamihan ng mga nagpapayo ay nangatatag. Ibig sabihin, nadyan po yung advice sa atin ng ating beloved praise the Lord para sa ating spiritual na mga kalagayan. Nadyan po ang mga preacher. Amen. Everybody say, praise the Lord. Nadyan po ang ating minsan mga hayo group. Pinupuntahan kayo dahil mahal kayo ng mahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Kaya sabi ng Biblia, kung saan daw walang payo, mahal, nagugulo ang mga panukala. Ginugulo ng dyablo kasi wala nagpapayo sa inyo. Yung nga dumadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon, mga kapatid na sabi, physically present, mentally absent. Subukan mo sa sarili mo, andyan ka sa upuan. Pero nagkikwentuhan kayo. May maunawaan ka ba? Wala. Everybody say amen. Subukan mo, andyan sa upuan ka. Nandiyan ka rin yung physical na katawan mo. Hawak mo cellphone, mahal. Wala nga sounds, pero nanonood ka naman. May maunawaan ka ba? Wala. Matapos ang gawain, may mapapala ka ba? Wala. Ano mapapala mo? Mahal. Ang mapapala mo, palo. Darating ang panahon, iipunin yan ng Diyos sa iyo. Yan ang katotohanan. Mga Kristiyano, dahil wala pa kayong natatanggap na palaala, okay, sige lang. Sayang, mahal. Makapatiran natin naglakmay para makadalo, ma-revive sa banal na gawain ng Diyos. Ikaw, hindi ka na maglakmay, uupo ka na lang. Dadalo sa banal na gawain ng malapay noon, makiisa. Panahon ng preaching, buksan mo ang Bible. Iba di say, praise the Lord. Yung iba, ngayon, mahal, wala pa rin Bible hanggang ngayon. Magra-rapture na, magugunaw na ang mundo, wala pa rin Bible. Pero yung cellphone niya, 11,000. Yan ang totoo. Hindi kayo nakukumbik sarili natin. Kristiyano, pero nakakapanood tayo. Bible, hindi tayo nakapagbabasa. Mahal ko mga kapatid. Nakalulungkot sa buhay natin. Okay lang, minsan may mga ginagawa tayo, mga minyal-minyal. Pero pagdating sa spiritual, pakainin naman natin yung ating kaluluwa. Magpuri tayo sa Diyos. Makinig tayo ng salita ng mahal ng Panginoon para tumatag dahil ang dyablo, nagnanakaw yan ng pananampalataya. Nagpapahina yan ng ating pananampalataya. Kaya't mahal, paano mo sa malabanan kung mahina kang Kristiyano, mga kapatid? Kaya kinakailangan ang Kristiyano, mahal, be strong. Laging malakas ang kanyang pananampalataya, ang kanyang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Mahal, sabi nga, mahal, magbibigay sa kaniya ng kalugod-lugod sa John 8:29. He that sent me is within the Father. Ayun po, pakibasa po, Bible reader, sa ating preacher. John 8:29. Because of the holy place. Bigyan po natin magi sa ating buhay, spiritual. Pakibasa po.
John chapter 8, verse 29. 29. Opo. And he that sent me is with me, and the Father hath not let me alone, for I do always those things that please him. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 29. At ang nagsugo sa akin ay sumasa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa. Yes. Sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. Everybody say, praise the Lord. Mga kapatid, kayo po na nadyan sa Webcast viewers, may pagsubok po kayo. May kalungkutan tayo, may trials tayo. Sabi ng Bible, huwag ka malungkot, hindi ka nag-iisa. Nasa pagsubok ka, hindi ka nag-iisa. Nadyan ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. And the said me is me, with me the Father, which doth let me alone, for I do always those things that bless Him. Mangiman, yan ang ating lubos na bigyan ng panghawakan natin. Mangiman, nag-iisa, hindi ka nag-iisa. Ginagawa kong lagi ang mga bagay sa Kanya ay kalugod-lugod. Gawin mo ang sa Kanya ay kalugod-lugod sa gawain ng ating pinakamamahal ng ating mahal na Panginoon. Malugod ba ang Diyos sa iyo? Kung tamad ka, mahal na dumalaw? Malugod ba ang mahal na Panginoon? Sabi ng verse, John 8:29. Kalugod-lugod ba, mahal? Yung hindi natin pakipagkaisa sa banal na gawain ng mahal na Panginoon? Napakaliwanag po, mga bagay na ito'y gawin mo na magbigay ng kaluguran sa ating dakilang Diyos sa gabi't araw, sa lahat ng oras, tayo magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Yon ang gusto ng Diyos sa atin. Mahal. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 9, wherefore we labor that we with the presence of our sin, we by be accepted of Him. Kaya nga, mahal, ang amin namang pinagsisikapan na maging sa tahanan man o di man ay maging kalugod-lugod kami sa Kaniya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maging sa tahanan man daw ay maging kalugod-lugod, nakapagpupuri po ba tayo sa ating tahanan? Bago pumasok sa inyong eskwela, bago pumasok sa inyong work, nakapagpupuri po ba tayo na 1 hour before? Magsabi ng praise the Lord. Kita mo, kalahati lang. Sabi ng Bible, mahal, maging sa inyo man, mahal, tahanan, o hindi man ito, ay maging kalugod-lugod ay inyong gawin, pagsikapan. Sabi roon, mahal, pinagsisikapan na maging sa tahanan, ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, pinakikita lamang doon ng mahal na Panginoon na hindi tayo nagbibigay ng kalwalatian sa mangangaral. Hindi tayo nagbibigay ng kalwalatian sa tao, kundi ang Diyos ang siyang ating sinasamba, ang Diyos siyang ating pinupuri magpakailan-kailanman. Tayo po tumayong awitan natin ang mahal na Panginoon, beloved musician KFC, double time, mahal, habang tayo maawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Abang ating pong inahanda ang awitin, mahal. You give me love, mahal. Sa awiting ito, you give me love, mahal. Ating purihin ang Diyos, mahal. Bago po tayo manalangin, maging webcast viewers natin, mga kapatid sa ating mahal na Panginoon, purihin, luwalhatiin natin ang kanyang marilag na pangalan. Magpakailan-kailanman. Dahil bukas po ay katapusan na naman, Holy Supper po natin. You give me love, you give me time of the day. You are my dreams when the reason goes away. Assist. You give me love, we do morning you make a prayer.
after I cry, Almighty. Isipin po natin ang bisay na awiting ito. Hallelujah. You are my grace, when the rest of the world lost its peace. I look in your eyes, hallelujah. I found the tenderness there. Oh, you give me love, with nobody give me a breath. That's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touch my heart, you touch my soul, and help me start over again. Oh, that's why I love you, Jesus. That's why I always care. You give me love, with nobody gave me a breath. Bisa basikin isan sa hallelujah, hallelujah. You gave me laughter after I cried, oh my, yes Lord, hallelujah. You are my grace, when the rest of the world lost in peace. I look in your eyes, and then I found the tenderness there. Oh, you gave me love, with nobody gave me a breath. Oh, that's why I call you Savior. That's why I call you friend. Oh, you touch my heart, you touch my soul. Hallelujah. And help me start all over again. Oh, that's why I love you, Jesus. Purihin po natin man ang Panginoon. Hallelujah. I always care. You give me love, we nobody give me a prayer. Oh, that's why I call you Savior. That's why I call you friend. And you touch my heart. You touch my heart. You touch my soul. And you touch my soul. And help me start over again. Hallelujah. Oh, that's why I love you, Jesus. That's why I always care. You give me love when nobody gave me. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Mga mahal, tayo po'y manalangin. Kung may babaguhan po tayo, mga mahal, kung mga dati na mga kapatiran, sa ating mahal na Panginoon, wala imposible sa Kanya. Ang lahat ng ating mga personal na mga pangangailangan, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga minman mga kapatid, habang tayo narito sa banal na gawain na malapay nung lagi tayo nagsasamba, ang lahat ng mga bagay ng ating pangangailangan, mga problema sa ating buhay, mga mahal, walang anumang bagay na magtatagumpay na mga kahirapan at problema sa mga matatapat na mga anak ng Diyos. Mga mahal, tayo po'y manalangin sa umaga ito. Mga mahal, nakataas ang ating mga kamay, ibukaw niyo po ang inyong mga labi, banggitin mo sa inyong mga panalangin, inyong mga prayer request. Hallelujah. O dakilat mapagpala po namin Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Minsan ang Pao Diyos sa umaga ito, sa una dalangin po ng aming dearly beloved noble pastor, Evangelist Waldy Estrada Almeida, pagpalain mo po ang iyong mga anak, patuloy humingi po kayo ng habag kapatawaran. Ano man po ang mga prayer request, mga karamdaman, mga problema, mag-isa ka mga trabaho, mga hanap buhay, mga pangailangan ng aming mga kapatiran, ipagkalo mo po Diyos sa imanang pamaraan, malapay noon. Hallelujah. Sa umaga ito, inaangkin po namin katugunan panalangin. We pray in the name of Jesus. Maging mga kapatiran namin, mga baguhan na sa mga hospital, may mga karamdaman sa kalantahanan, abutin mo po sila. Amen and amen. Mga mahal, sige po, bilang po ito puntak, isipin niyo po ang ating malapastor na naglihans. Ikasot niyo po, banggitin niyo po lahat ng uri na inyong sakit, karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, kanang kamay sa ulo, cast out in the name of the Lord Jesus, cast out demons of sickness, infirmities, cancer, cast out in the name of Jesus. Leukemia, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus. Bloodness, darkness, unbelief, doubt, cast out in the name of there is Jesus. Hallelujah, hallelujah. Problem disorder, spiritual problem, cast out in the name of there is Jesus' name. Cast out in the name of Jesus. Hindrances, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Sabi mo, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 3 times siya, mga mahal, tayo po'y tumayo ang ating mga prayer, ang ating mga panalangin, ay nakarating sa malang Panginoon. Sabi po natin, hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Balik po sa ating mga upuan, mga mahal. Purihin po natin ang Diyos, mga mahal, bago po sa ang ating po start ang ating banal na gawain na swibi sa araw po ng bukas, mga minamahal mga kapatid. At ganoon din po, mga mahal, ang ating Wednesday, alauna, may mahal alas 5, at ang ating Sunday, ating overnight prayer. Dati pa rin pong oras, at mga mahal, at mamaya po, practice ng mga beloved single and youth choir. Alas 4 o 5, pwede na sila mag-start. Mga mahal, dahil hanggang alas 9 lang po ang practice. Hindi po tayo masyadong magpapagabi kasi ang ating nga pong banal na gawain maaga na alas 9 ng umaga. Kaya po ang practice, mga mahal, ng beloved Pioneer Choir, isakto po, mga mahal, mamaya magsisimula ng alas 6. Ang mga beloved Pioneer Choir, hanggang 9 lang tayo, mga mahal, para hindi masyadong ginagabi maging ibang mga choir members na umuwi pa. Ano po? Gayon po ang ating mga schedule ng ating pong banal na gawain. Mga mahal, at ito po sa ating bahay sambahan sa lugar ito, tayo po'y patuloy po nagpapagawa ng ating pong bahay sambahan. Mga mahal, pagkatapos po niya ang ating kisame, may mahal, marami po tayong dapat ayusin sa ating pong bahay sambahan. At yan po ay by faith, mga mahal, na sinisiga po natin na maging maayos po at maging kalugod-lugod sa harap ng mahal Panginoon dahil ito po ay sambahan. Mga mahal, maging malinis nawa po ang ating sambahan. Mga mahal, na ating pinagdarausan lagi, every service na tayo po ay narito sa kanya pong banal na gawain. Mga mahal, yan po ang schedule ng ating practice. Mamaya, mga mahal, sa lugar na ito. Mga beloved Adults Choir, bago kayo umuwi, pasadahan niyo po muna, mga mahal, yung inyo pong aawitin para po sa araw ng bukas. Isang pasada, mga mahal, na dyan po ang ating mga musician para po sa pagpapractice nyo ngayon.
bago po kayo umuwi. Mga mahal, God bless you all. We love you, my dearest Jesus. We love you more and more and more. Tayo po'y tumayo bilang pasasalamat sa umaga ito, sa pinagpalang buong magdamag, sa tagumpay ng ating pong banal na gawain. Mga mahal, tayo po'y narito, tuwakasan po tayo sa panalangin ng ating beloved elder, beloved brother Danny Pinila, upang tayo po'y uuwi na mayroong tagumpay, pagpapalang espiritual na nagmumula po sa ating pong dakilang Diyos sa buhay. Narito mo ating beloved elder, brother Danny Pinila. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. God bless you, brother, primarily. Mga malabalik na dahil sa ating pinakamamalsus, sa ating pasamang pag-iwalay, praise sa umagang ito, praise God. Opo, mapagpala ng Diyos sa mga banal, sa pangalang pinakamamalus, panalangin, amin, dinagal, malapastor, muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat to Diyos, hallelujah. Sa gitong panahon, pagkaloob sa amin, at ikaw aming prilo, alati sa Espiritu Katuanan, praise God. Sa kapangakapater namin nakapiling sa buong magdamag nito, Diyos, hallelujah, marami po salamat, o Diyos, hallelujah, sa pagkilis mo sa aming kalagitan, o Diyos, hallelujah, sa kapuspusan ng banal resibo, o Diyos, hallelujah, umiwas sa aming kalagitan, mahal Panginoon, sa paglimis mo abad ng choir, praise God, lalo tigit, mahal Panginoon, sa iyong banal na salita na aming napakinggan na yung mga sa aming kalagitan, o Diyos, hallelujah, na ito po, mahal mo, yung simping espiritu pagkain namin napapagkalkaluluwa, mahal Panginoon, o Diyos, hallelujah, at panulo po namin panalangin, o Diyos, hallelujah, ang kalakas ng kalusugan ng aming beloved pastor, praise God, ba yung kalakas ng kalusugan, o Diyos, pagkakaroon kang mabang buhay, mahal Panginoon, sa punang beloved baby-level children, praise God, lahat mong manggamang, ngaral, mahal Panginoon, o Diyos, hallelujah, Ama, sa umagang ito, o Diyos, hallelujah, sa aming pag-iwahiwalay, ihiwalay mo ang bautis namin, yung tanindak ng pag-ibig, o Diyos, pagkabayat, pagtutubay, o Diyos, hallelujah, ihatid mo po kami, mga Panginoon, na maluhati sa aming mga tahanan, kung paano kami pinating maluhati tungo sa lugar ito, o Diyos, hallelujah, pag-ingatan mo kami, O Diyos, at muli mo balik sa araw ng bukas sa lugar na ito, mga Panginoon. Ito po usama mo namin panalangin in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.